Samantala sa labas ng hospital at sa loob pa rin kwarto ng hospital, patuloy pa rin sila nag-uusap, at nagulat na bahagyang napalakas ang boses ni Director Bai, "Ano kamo pagpatawag ng kaluluwa?" Sabi nito, habang nakatitig sa ating bida, at sumagot ang ating bida habang hawak ang sweater ni Lilaw, "Aha, kailangan ng Summong the Soul ang paggamot ng malalapit na gamit ng nawalang kaluluwa, ang sweater na ito ay kay Lilaw, tama ba?" At hindi nakasagot si Director Bai, nakatitig lang ito sa ating bida, at itinaas nito ang kanya hituturo, at linapit ito sa kanya, bibig at habang nagkonsentrasyon at hawak ang sweater ni Lilaw, at binubulong ang orasyon ng kaluluwa bumalik, at maya-maya ay nagsalita ang kaluluwa ng matanda, "Bumalik ang aking kaluluwa." Tinawag ni Director Bai ang pangalang ni Ye Qiu, at bamulong si Director Bai, "Ito ay hindi tulad ng paggamot sa isang sakit, ito ay mas katulad ng paggawa ng isang ritual." Sabi nito, at habang ang ating bida ay tuloy parent sa pagtawag sa kaluluwa ni Lilaw, sabi ng ating bida, "Kaluluwa, bumalik." Gumalaw ang kamay ni Lilaw at napansin, ito ni Director Bai Ye Qiu. Tawag nito, si Lilaw parang gumagalaw. Sabi ni Director Bai, at napatingin, ang ating bida at tinitigan niya ito, at sinabi na mukhang gumana. At maya-maya may biglang nagbukas ng pinto ng sobra lakas, at sinabi, "Ano ginagawa mo?" Habang nakaduro ito sa ating bida, at kasama si Vice President Guo, "Anong ginawa mo sa tatay ko?" Pasiga nito sabi, "Li Ju, kalma ka lang, huwag kang magalit, aayusin ko ito." Sabi ni Vice President Guo, napalingon si Ye Qiu at sinabi, "Ikaw ba ang anak ni Lao?" Sumagot naman ang Vice President na Hanggal, "Good for you Ye Qiu, ang kailangan mo lang gawin ay bantayan ang pasyente, bakit mo siya pinuntahan? Pag may nangyari mananagot ka. At ikaw Bai Zern, ikaw ang pinuno ng surgery, bakit mo sinusunod ang pakay ni Ye Qiu? Hindi mo alam kung anong klaseng status ang sakit ni Lilaw." Gustong magpaliwanag ni Director Bai, pero hindi ito makasingit dahil tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Vice President Guo, habang nakapikit ito, "Li Ju, pasensya na talaga, haharapin ko ang bagay na ito at bibigyan kita ng magandang paliwanag. Bigyan ng mga doktor na may kinalaman sa agarang pagsuspine, nakabinbin pagdidisiplina mula sa ospital. Kung gusto ng pamilya na ituloy ang demanda." Tumingin ang ating bida at bamulong ito sa isip, galit na galit ang Guo na ito sa akin, sinadya niya ako ipadala kay Lilaw, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan niya bilang Vice President, para mapatalsik ako sa hospital. At nagsalita ito, "Guo Fuyang Chang, ikaw ang humiling sa akin na tumingin kay Lilaw bilang bagong doktor, hindi ko alam kung anong batas ang nilabag ko, kailangan ko bang maging responsable para sa anumang legal na kahinatnan?" Sumagot ang Hanggal na Vice President Guo, "Ikaw. Kailan ko ginawa yun?" Tumingin at bahagya itong ngumiti, bago ito sumagot, at ang pasyente ito ay malapit nang. At bigla sinampal ng ating bida si Lilaw, at sinabing, "Wake up." Nagulat si Director Bai Bing, at ang dalawang Hanggal. Bulong naman ng Hanggal na Vice President, "Ye Qiu, naghahanap ka ba gulo?" Papasugod naman ang anak ni Lilaw na Hanggal, "Tinalo mo talaga ang isang pasyente na walang malay sa kama." Hinawakan ang ating bida sa kwelyo ng damit at sinabing, "Doktor ka pa rin sa ospital na ito." At ang Hanggal na President Guo ay snaygawan ng ating bida at, "Ye Qiu, sinira mo ang ospital. Ikaw ay tinanggal ko na, epektibo ka agad." At ang ating bida ay kalmado na sinabi, "Your dad is going to wake up." At maya-maya may narinig ito umubo. Sabay-sabay napatingin ang tatlo at sinabi, "Ano?" Lumapit ang Vice President Guo na Hanggal, at tinawag ito sa pangalan, "Lilaw, Lilaw." At bamulong ito na, "Huwag kang gumising ngayon." Ngunit bigla ito bumangon at samuka, at nasukan si Vice President Guo. "Yaks!" Ang lagkit habang hawak ang mukha ng nasukan, direng-diri ito, sabi ng Hanggal. Habang damilat na ang pasyenteng si Lilaw, nilapitan ito ng anak niyang Hanggal. "Halika na dad, gising ka na." Tumingin lang ito at umungol. Nilapitan ito ni Director Bai at pinainom ito ng tubig, "Dapat mas mabagal ang pag-inom mo," muli nagsalita ang anak Lilaw na Hanggal. Hinaplos ito sa dibdib, "Dad, sa wakas gising ka na." Namiss kita ng sobra. Nakamasid lang ang Vice President Guo, galit na galit ito ng palihim, "Damn it. Bakit ngayon lang nagising ang matandang ito?
Nagsalita naman si Lilao, Xianyang. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? Hinawakan naman ng anak nito ang kamay ng matandang si Lilao. Dad, 5 taon ka nang nakahiga, akala ko hindi ko na maririnig ang boses mo. Hinawakan ni Lilao ang buhok ng anak at sinabi, Xianyang, pumuti na ang buhok mo, marami ka ng pinagdaanan. Dad, sagot ng Hangul. At yamakap ito at sinabi it's a great. It's a great. Nagkatinginan naman ang ating bida at si Director Bai Bing. At nang matapos ito at tumingin naman ito sa ating bida. At ikaw ang aking attending doctor. Lumapit naman ang Vice President Guo at sinabing, huwag kang mag-alala, haharapin ko talaga ito doktor na nanakit sa iyo. Dapat magpahinga ka muna, I'm going to fire him. Sumagot naman si Lilao. At sino nagsabing sinaktan niya ako? Siya ang aking tagapagligtas. Hindi naman kumibo ang ating bida, lumapit naman ang Hangul sa ama at, Dad, paano mo nalaman na niligtas ka ng doktor na ito? Sumagot si Lilao, kahit wala akong malay alam kong nangyayari sa paligid ko. Ginagamot ako ng doktor na ito at malapit na akong magising. But then you interrupted me, at kung hindi dahil sa sampal niya, na-suffocate na ako. Agad naman lumapit ito sa ating bida at hinawakan ang kamay nito. Dr. Ye, sabi ng dad ko, ikaw ang nagligtas sa kanya, at ang buong pamilya namin ikaw ang tagapagligtas. Hindi ko naintindihan kanina, sorry talaga. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling magsabi. Sumagot ang ating bida, Director Lee, mayroon akong isang bagay na kailangan ko ng tulong. Ye Qiu, sigaw ni Director Bai Bing, pero tuloy pa rin nagsalita ang ating bida at kinuyam ang kamay nito. Noon ka pa gustong maging isang tunay na doktor. May iba't ibang dahilan kung bakit hindi ako maaaring maging isang full-time na doktor. Napanganga naman si Vice President Guo. Napaisip naman si Director Lee, muling nagsalita ang ating bida. At may kakayahang kang tulungan akong maging isang full-time na doktor. Napatawa naman si Director Lee. Hindi ko ini-expect na ganyan ka, kadirekta. At humarap ito kay Director Bai, Director Bai, itong si Ye Qiu na doktor ay may kakayahan maging isang tunay na doktor. Sumagot naman si Director Bai, pumasok si Ye Qiu sa ospital na may perpektong marka at may mahusay na mga kasanayan, siya ay mayroon pambihirang talento. Tumingin si Director Lee kay Vice President Guo at tinanong ito. Vice President Guo, ano sa tingin mo? Sumagot naman si Vice President Guo na may halong kaplastikan, hehe. Oo, napakatalento niya. Okay kung iyan ang dapat, titiyakin ko si Ye Qiu at gagawin ko siyang full-time na empleyado sa Jiangzhou. Vice Director Guo, ikaw na ang bahala dito. Yes, okay. Sagot ng Hangul na si Vice President. Lumapit naman si Director Bai Bing, at sinabi Ye Qiu congratulations. Tumawa naman at biglang niyakap ng ating bida si Director Bai, na nabigla, thank you Director Bai, thank you. At nagtatalong pa ito sa tuwa. Muli hinarap si Director Bai, at ipinatong ang kamay sa pasimano at inilagay sa ulo. Director Bai, pupunta ba tayo para mag-celebrate mamayang gabi? Maya-maya may dumating, nurse at tinawag si Director Bai. Director Bai, pwede po ba, lumabas kayo sandali, marami po kasi tao sa labas. Samantala sa labas ng hospital, makikita ang mga lalaki may dalang bulaklak bawat isa, at nakasuot ng suit at may kanya-kanyang sasakyang ito. Napatanga naman si Director Bai, lumapit ang isang lalaki na may dalang rose at sinabi, Miss Bai Bing, please accept this. Tinanggap naman ito ni Director Bai. At nakita nito ang card. Binasa ito at ang nakasulat doon. Tonight at 7 p.m., Crystal Palace, don't miss it. Pagkabasa nito ay nilamukos niya ito. Nilapitan ito ng ating bida na napakamot pa ito sa ulo at tinanong ito. Director Bai, mayroon ka bang date mamayang gabi, kung ganun kalimutan mo na yon. Napatingin ito sa ating bida at bahagyang sumigaw ito. Anong date? Hindi ako pupunta. At umalis ito, naiwan ang ating bida na pinagpawisan at bamulong ito. Bakit kaya siya nagalit? Ibig bang sabihin na ayaw niya mag-celebrate kasama ako, o ayaw niya makipag-date sa iba? Habang nakatayo ito at nag-iisip. Samantala sa isang special care ward, kung saan naroon si Miss Lin, kasalukuyang pumipili ito ng kulay ng damit.
Alin kaya ang mas maganda, green yun matingkad o yun light lang, o kaya naman ay red, alin red ang mas maganda, yun matingkad o yun light lang. Habang nandoon ang ating bida na tinatanong ito, hindi naman nakakibo ang ating bida, nakatingin lang ito, lumapit si Miss Lin at pinitik ito sa noo. Ano ba iniisip mo, kanina ka pa wala sa sarili? Aray, sabi ng ating bida na bahagya nasaktan. Habang hawak nito ang noo ay sumagot ito. Sister Lin, maganda ka kahit ano ang kulay ng isusuot mo ay bagay. Inilapit ni Miss Lin ang bibig nito sa may tenga at bamulong ito. Mas maganda ako pag walang damit. Pinagpawisan naman ang ating bida. At pautol-utol ito sumagot sa tingin ko, maganda kung isusuot mo o hindi, nonsense, tumawa naman si Miss Lin, hahaha, ang lakas ng loob mong sabihin yan, huhuberin ko talaga ito. Bigla naman hinawakan mabuti ng ating bida ang damit na suot ni Miss Lin, habang pinagpawisan ito. No, mali ang sinabi ko, Sister Lin, ospital ito, at mga nurse anytime ay pupunta ngayon. Sagot ng ating bida na medyo napalakas ang boses nito. Maya-maya tumahimik ito at tinawag ng ating bida ang babae. Miss Lin, tawag nito, at sa labas ng nakabukas na pinto ng ward may isang babaeng dumating. Siya ay si Lin Mingjia, Lin's personal assistant. Bigla ito nagsalita na ikay nagulat ng dalawa, na akala mo'y may istorbo. Pasensya na sa abala. Nagmakabawi sa pagkagulat ay sumagot si Miss Lin, ayos lang, ano nang balita Xiao-san? Sumagot naman ang assistant ni Miss Lin. Boss, babalik na lang ako mamaya. Nagmamadali lumabas ang ating bida. Sister Lin, sige na mag-usap na kayo, babalik na lang ako bukas. Hey, Ye Qiu, tawag ni Miss Lin. Thirst, tumakas na naman ang lalaking yon. Sabi ni Miss Lin, humarap ito sa kanyang assistant, sabihin mo na. Ano ang dahilan ng pagpunta mo dito, na hindi pwede sabihin sa message? Miss Lin, may dalawang importanteng bagay, sa tingin ko mas mabuting sabihin ko ito sa'yo ng personal. Ito ang lupain sa silangan ng lungsod, ang pamilya Chen ay nakatingin dito. Si Chen Yanru ay dumating sa Jiangzhou sa dahilan ito, ay kumakatawan sa pamilyang Chen para lumahok sa bidding, sumagot si Miss Lin, walang gaanong tubo ang lupang iyon, dahil gusto ng pamilya Chen, ibigay mo lang sa kanila. Pero, hindi natin ibibigay ng madali, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan mo ba, nakaupo ito sa kama at pinagsalikop nito ang braso, at ano naman ang pangalawang bagay? Muli sumagot ang assistant na nakatayo sa harap ni Miss Lin habang hawak ang document. Si Xiao Qingdi ay nasa Jiangzhou. Tanong naman ni Miss Lin para saan? Maaring nandito siya para kay Bai Bing, di ba? Muli sumagot ang assistant, sa tingin ko ngayon ay inutusan na niya ang kanyang mga tauhan para magpadala ng bulaklak kay Bai Bing. Sumagot muli si Miss Lin, kung Xiao Qingdi ay narito, si Ye Qiu ay mapapahamak. Kinabukasan maaga pumasok ang ating bida, tumingin pa ito sa relos. Sa unang araw, ang patakaran para sa mga doktor ay bawal malate. Sa information malapit sa hallway habang tinitignan ng ating bida ang mga chart, nasa likod naman niya ang mga nurse na kinikilig pa ang mga ito. Dr. Ye, congratulations on your official appointment. Sabi ng isang nurse, nagsalita naman ang isang nurse, Dr. Ye, you so amazing. Hey, ano ba nangyayari? Tanong ng ating bida, at bamulong ito. Maaari ba talagang magbago ang loob ni Guo Dago, at bigyan ako ng opisyal na appointment? Pinakita naman ng nurse ang nilalaman ng cellphone nito. Nakita po yung notice sa chat group namin. Congratulations, sabi pa ng isang nurse. Binasa naman ng ating bida ang nakasulat sa cellphone. At bamulong, hindi ko ini-expect na. Tutuhanin ito. Tumingin at itinaas pa ang kamay ng ating bida sa mga nurse at, thank you, I'll buy you some bubble tea this afternoon. Sa paglalakad naman niya ay nakasalubong naman niya ang mga doktor, kumaway ang isang doktor, hello Dr. Ye. Ang isa naman ay yumuko, good morning Dr. Ye. Itinaas naman niya ang kanyang kanang kamay habang paalis ito, at sumagot ito. Good morning din sa inyo. Ang isa pa ay bumati din, good morning Dr. Ye. At bamulong ang ating bida. Dahil lang sa napromote ako, nagdulot ito ng ganoong pagbabago, kung ako ang magiging direktor o dean, magiging masigasig kaya sila. Sa mundong ito,
Tanging tagumpay lamang ang makakamit ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung hindi, ang buong mundo ay magiging laban sa iyo. At sa pag-iisip nito, patungo siya sa opisina ni Director Baibing, bahagyang kumatok ito. "Come in," sabi ni Director Baibing. Pumasok ang ating bida at inilagay pa ang kamay sa dibdib. "Sister Bai, narito ako para magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na ma-promote, at para magtanong din tungkol sa work plan for the future, gagawin ko. Talagang sisikapin ko ang aking makakaya upang maging doktor na kunin ka bilang aking huwaran." Sumagot naman si Director Baibing, "Wala nang mga kalokohan, simula ngayon pupuntahan muna ang pasyente sa klinik." "Talaga?" sagot ng ating bida. Muling sumagot si Director Bai, "Sa totoo lang matagal ka nang na-promote sa iyong mga kakayahan at tagumpay, lahat ng ito ay salamat sa mag-ama ni Guo, ngunit ang magagandang bagay ay nangangailangan din ng mga oras. Gayunpaman dapat kong ipaalala sa iyo, ang iyong experience ay limitado pa rin. Kung sakali mayroon kondisyon na malala ay huwag kang magdesisyon basta, at iulat mo agad sa akin." Sumagot ang ating bida ng nakangiti. "Naintindihan ko, susundin ko ang mahigpit na utos ni Sister Bai." Muling tumutok ito sa binabasa ang babae. "Okay, pwede ka nang umalis." Muling nagsalita ang ating bida, "Sister Bai, anong nangyari sa iyong mata?" Hinawakan ni Director Bai bang mata niya bago sumagot. "Nako, wala lang ito, isang old problem lang, dry eyes, papatakan ko lang ito ng ice drops." Sumagot naman ang ating bida. "That's good, Sister Bai, kailangan mo magpahinga, ang kalusugan ang importante." "Then lalabas na ako, Sister Bai." Paalis na ang ating bida, nang tumayo si Director Bai sa pagkakaupo at tinawag ito, "Ye-Q, sandali." Lumingon naman ito, at muli nagsalita ito, "Free ka ba sa Sabado ng gabi?" Habang hawak ang hibla ng buhok. Nag-isip naman ang ating bida. Lumapit ito sa ating bida. "I have to attend a banquet sa Saturday night. Pwede ba kitang maging escort?" Tumingin ang ating bida. Kinagabihan sa isang special ward, kasalukuyan nag-iisip si Miss Lim. Nakakainis ang gabing ito, ang hospital ay napaka-boring pag wala dito si Ye-Q. Lumingon ito sa assistant, naayos na ba ang usapin ng pamilya Chen? Inayos na po ni Mr. Lin. Tumayo ang assistant ay may pinakita itong invitation card. Siya nga pala, si Mr. Lin, at ang mga co-owner ng Jiangzhou ay magdaraos ng welcome banquet sa Crystal Palace sa Sabado ng gabi, para salubungin si Emperor Shaoqing. "Ito ang iyong invitation." Kinuha ito at binasa ng nakadekwatro ito sa kama. Dahil lang sa isang Shaoqing, nagkakaganito ang mga taong ito sa Jiangzhou. Kung dumating ang kanyang kapatid na si Champion Marquez, hindi ba't ang buong lungsod ay pumipila para salubungin ito? Well, kung tutusin ng kapatid niya ang Champion Marquis. Tumayo ito at binitiwan ito sa kamay, "Boring, hindi ako pupunta." Sumagot ang assistant. Sabi ni Mr. Lin, "Dapat may alam ka, baka magbago isip mo." Sumagot si Miss Lin, "Anong balita, tell me." Dinampot ng babaeng assistant ang invitation card na nasa sahig. Habang patuloy ito nagsalita, "Narinig ko lang ay," at iniabot ito kay Miss Lin. Si Emperor Shaoqing ay darating para mag-propose kay Bai Bing sa public. Muli ay tinignan ito ni Miss Lin ang bahagyang ngumiti ito. "Oh," sabi pa nito, "hindi ko mapapalampas ang excitement na ito." Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.